Let us all welcome our chaplain, Reverend Father Dave Concepcion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan natin ang gabing ito ng ating pagninilay sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, biyayaan mo kami ng iyong pagpapala. Nawa ay marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig, makita namin ang mga bagay na dapat naming makita, upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Welcome po sa pangatlong gabi ng ating pagninilay, Death and Dying. Ano po? Necessary for new life. Yung pong unang gabi, tinalakay po ni Father August Pulido ang tungkol sa iba't ibang pagtingin sa kamatayan. Ano po? Bahagi doon ang ilang pamahiin, ano po, doon ko lang narinig, bawal pala kumain ng sitaw pag may patay. Ano po? Sabi ko, bago yun ah. Ha? Sa Bulacan daw, ano po? Bawal kumain ng mga gumagapang na gulay kasi gagapangin kayo ng kamatayan. Ha? Ngayon ko lang narinig yun, ano po? Mag-iingat kayo, ano po? Ha? Kahapon po, si Bishop Robiga, tinalakay po niya na ang ating mga katawan ay mamamatay, ngunit ang ating mga kaluluwa ay panghabang panahon. Our body dies, but our soul will live eternally. Kaya lang ang challenge ay saan? Eternally in heaven or eternally in hell? Ano po? Sa smoking area o sa non-smoking? Ano po? So, hindi po natin. Maganda pong pagtuunan ng pansin yung sinabi ni Teresa ng Avila, we only have one life, one soul, one death. One life, one soul, one death. Isang beses lang yan. Ano po? Mahaba man o maigsi, isa lang yan. Hindi kayo pwede manghiram ng buhay, at saka walang trial sa kamatayan. Di ba ba, no? Walang trial. Ha? Kaya nga po, magandang pagtunan ng pansin nyo ng hindi lang yung pamumuhay natin sa pang-araw-araw ang binibigyan natin ng halaga, kundi pagkatapos dito, saan tayo papunta? Kaya nga po sa gabing ito, ang atin pong pagninilayan ay mula sa salita ni Henry Newman, the Blessed, sabi niya, fear not that your life shall come to an end, but rather fear that it shall not have a beginning. Huwag kang matakot na ang buhay mo'y matatapos dito sa lupa. Ang katakutan mo ay baka wala kang panibagong simula. Because life is a series of birth, death, and rebirth. Birth, death, and rebirth. Mahirap yung bigla ka na lang namatay at doon na lang natapos ang kwento mo. Mga minamahal na mga kapatid, marahil sa gabing ito, maganda ding pagtuunan ng pansin, na dapat meron tayong mga inaasam-asam. Hindi lang yung tayo ay muling mabubuhay. At bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Ano po? Sabi ng iba, life is a series of harmony, disharmony, and repair. Harmony, disharmony, and repair. Parang buhay mag-asawa yan, hindi po ba? Ano? Pag bagong kasal, puro harmony, hindi po ba? Ano? Ha? Talagang lahat na lang ng awit maganda. Ano po? Kahit walang makain, maganda. Ano po? Pero pag nag-away na, nagsisimula na yung disharmony, suntukan na. Di po ba, no? Ha?
Kaya nga palagi ko yung pinapaalala kasi ang magandang pagbasa palagi sa kinakasal ay mula sa aklat ng Henesis na na mula sa tadyang kinuha ang buto at mula sa buto binuo ang tao. Di po ba, Bakit sa tadyang? Bakit hindi sa paa? Upang si misis ay hindi mo sinisipa o tinatadyakan o iiwanan. Di ba, Bakit hindi sa kamay kinuha ang buto? Para hindi sinasampal o sinusuntok. Bakit hindi kinuha ang buto sa ulo? Para hindi si misis ang nag-iisip para sa iyo. Di po ba, Yung mga may asawa dito, yan ang problema ng mga babae. Anong ginagawa mo? Wala. Di ba yung mga, napansin niyo ba yan? Sagot ng mga mister niyo. Anong pinapanood mo? Wala. Alam mo naman nanonood, di po ba? Anong iniisip mo? Wala. Ang hirap, puro wala. Di po ba, Disharmony. And sabi nga nila, you cannot solve new problems using old solutions. You must have a new perspective so that you can approach your problem in a new way. In a new way. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating problema sa ating pagtanda ay hindi mo yan masusolusyonan sa pamagitan ng solusyon na ginagamit natin nung tayo mga bata pa. Hindi po ba, Yung mga gamot na iniinom nun, baka hindi na effective. Pag tayo matanda na. Dahan-dahan, sabi ni Father August, sabi niya, yung nanay niya, ilang beses nadapa. Talo si Kristo. Si Kristo, 3 beses lang Yung nanay niya talagang, yung huling dapa, black and blue. Gusto ko sabihin kay Father August, palitan niyo yung sahig mo. Kasi, anong dahilan ng pagkakadapa ng nanay mo? Pero baka mahina na. Di po ba, pag tayo matanda na, wala na tayong mga spare parts. Kaya mag-iingat kayo. Di po ba, You must have a new perspective. A new perspective can only come if we have a new understanding. Kaya nga palagi ko yan sinasabi, pag tayo nagdadasal, hinihingi natin kay San Ignacio ng Loyola, ang alin? The grace of understanding. Hari nawa, sa gabing ito, magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaintindi tungkol sa kamatayan at tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano po? Anong halimbawa ko dyan? Kasi si Stephen Covey, sa kanyang 7 Habits, ano sabi niya? Kanyang halimbawa ay tungkol sa isang ama na kasama ang 3 anak na sila'y nakasakay sa tren at yung mga bata ay napakagulo sa tren. Ginugulo yung mga ibang pasahero. At tahimik lang yung ama at merong isang pasaherong hindi nakapagpigil, nilapitan ng ama. Sabi niya, hindi ka ba nababagabag ng iyong mga anak ay napakaingay at ginugulo kaming lahat? At sabi ng ama, naku po, sorry po. Sabi niya, papunta kasi kami sa hospital. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking mga anak na kaya kami sa hospital pupunta dahil ang nanay nila ay namatay. At dahil naintindihan ng ibang pasahero ang predicament, ang katatayuan ng ama, lahat ay tumahimik at hinayaan ng mga batang maglaro. Nakakatuwa ba sila? Hindi. Naintindihan mo ang kalalagayan ng ama. Pagka minsan, yun ang kulang natin. Yung pag-intindi, hindi po ba? Pag-intindi. Yung mga ibang nagre-reklamo, Father, hindi ka ba nagagalit? May mga batang umiiyak sa misa. Talagang ganun, bata yun hindi po ba? Nung kayo naman siguro ay maliit pa, nung kayo dinadala sa simbahan, ganun din kayo, iyak ng iyak, di po ba? Hindi naman nakakaligalig yun. Nagdudulot yun ng pag-asa na kung saan may mga batang papalit sa matatandang nagsisimba, hindi po ba? Yun ang katotohanan, hindi po ba? Kasi pag puro matatanda lang nagsisimba, ay paubos na tayo, hindi po ba?
Ha? Maganda yung may mga batang nagsisimbang ganyan, di po ba? No? Mas mababagabag ako na pag nagmimisa ako, may mga matandang umiiyak. Ano kaya ang problema ni nanay? Di po ba? No? Okay lang yun. Okay lang ang umiyak. No? Naintindihan ng tao na pag tayo umiiyak, di ba? Pag nakakakita kayo dyan na yan, umiiyak. No? Sabi, siguro may pinagdadaanan yan. Di po ba? No? Ba't mas madaling intindihin yon? Di po ba? No? Kaysa pag may nakita kang tao dyan na nakaupo, tapos tawa ng tawa. Di ba? No? Mas mahirap intindihin yon. Sabi, no? Nakakatakot yan. Di po ba? No? Mga minamahal mga kapatid, mahalaga ay merong pagkaintindi. Kung tayo ay pinipilit intindihin ang ating kapwa, baka mababawasan ang ating mga problema. Pero ang problema ay ano? Hindi natin kayang intindihin ang ating mga sarili. We cannot expect to understand other people if we cannot understand ourselves. Sabi nga doon sa isang post, sabi niya, stop reading other people. Try to read yourself. Basahin mo ang iyong sarili. Bakit nga ba ganito? Ha? Bakit ganito ang aking pakiramdam? Bakit ganito ang aking iniisip? Pag mayroong nagpapadasal, mayroon siyang sakit, mayroon siyang cancer, tinatanong ko, bakit ka may cancer? Hindi pwedeng hindi pwedeng basta. Hindi pwede. Sapagkat lahat ng nangyayari sa atin ay mayroong kadahilanan. Tandaan niyo yan. Lahat ng nangyayari sa atin, mga minamahal na mga kapatid, mahalagang meron tayong pagkaintindi. At yun po ang ating hinihinging biyaya. Ano po? Naway meron tayong pagkaintindi. Meron pong nagtanong, tinanong niya yung mga tao, sa inyong lamay, ano po? Sa inyong lamay, alam niyo na yung lamay. Di nakahiga kayo doon, di po ba? Ano? Ha? Ano daw yung gusto nyong sabihin ng tao habang kayo tinitingnan? Hello? Ha? Kanina, hindi na natin alam pakiramdam na nakahiga sa metal casket o sa banig. Pero, kung titingnan ka ng tao, anong gusto mong sasabihin sa iyo ng tao? Ha? Ba? Alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Pag nakikipaglamay, dami sinasabi. Ano po? Oo. Meron akong misa sa Patay. Hindi ko nasasabihin ko saan. Dito lang sa Makati. Misa sa Patay. Maaga akong dumating. Ano po? Pagdating ko doon, wala yung nag-imbita sa akin. So, umupo ako sa likod. Ano po? Umupo ako sa likod. Naku, chismisan yung mga... Hindi naman nagdadasal yung mga nakikipaglamay. Hindi naman nagdadasal. Chismisan. Pinapanood yung kung sino napunta sa kabaong. Sabi, may lumapit doon na babae na umiyak. Sabi kagad nung katabi ko, sabi niya, kabit yan, kabit. Sabi ko, ano ba naman ito? Ano ba naman ito? Diba? Namatayan na, chinichismis mo pa, di ba ba? Ano? Sadyang gano'n. Tapos kunwari, dadaan yung nagdadala ng mani, kindi. Sabi, kain ho kayo. Sabi, sige na. Okay lang kami. Di ba, ganyan, ano? Tapos mamaya, ensimada, di ba? Ano? O kaya siopaw. Sabi ko, ako magmimisa. Sabi ko, hindi po ako, salamat po. Tapos yung nasa loob, sabi ka, mamaya na kami. Style. Mamaya na kami. Tapos, nung paalis na, sabi niya, sandali lang. Anong laman? Di ba, gano'n. Sabi ko, ito kaya mga nakikipaglamay na ito? Naguhulog kaya ito? Di ba?
Mahirap yung namatayan ka na, chinismis ka pa. Tapos, kumain pa ng todo, no? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ang daming drama sa patay na hindi nyo naintindihan. Kaya nga, habang maagap, sabi nga ni Bishop Sok, ayusin mo yung lamay mo, ha? Malapit na kami, di ba? 61 na, malapit na. Ayusin mo yung lamay mo. Alam mo namang yan ang iyong greatest performance, di ba? Bakit greatest performance? Kasi kahit nakahiga ka lang ganyan, pinapanood ka ng tao, di ba, no? Yung iba, kailangan pang kumanta para panoorin, di ba ito? Wala kang ginagawa lang. Your greatest performance. Balik ako doon sa tatlo. Ano yung tatlong bagay na gusto niyo sabihin sa inyo ng tao pag kayo ay namatay? Nakita kayo sa inyong kabaong. Ano po yung tatlong popular na sagot? Survey ito, survey. Ha? Ang number 1 ay he lived a full life. Ganda nga naman, ano? He lived a full life. Napakabuti niyan. Sadyang ang buhay niya. Okay yun. Sana ganun din ang sabihin sa inyo. Ano po? He lived a full life. Patay ka lang nga lang. Hindi po ba? Ano? Ang ikalwa daw, ang number 2, sabi, nakalagay din sabi, he looks so peaceful. Yan. Wow! Ang ganda niya. Para lang siyang natutulog. Di po ba, na? Nasabi niya na ba yan? Oh! Ibig sabihin, mahal ang makeup nun. Di po ba, no? Wow! Ang ganda niya. Ganyan. Sana ganyan din ako. Di ba, no? Yung pangatlo ang nakakagulat. Hindi ko inaasahan. Pinoy talaga ito. Ang pangatlo daw, sabi, tignan mo, parang gumagalaw. Yun daw ang sinabi, parang gumagalaw. Humihinga pa, no? Pilipino lang pwede magsabi noon. Ano pa? Pero ano nga talaga sasabihin? Di po ba? Ano nga talaga sasabihin? Ha? Merong isang libing. Meron ako isang misa ng patay. Na nag-homily ako. Pagkatapos ko mag-homily, usong-uso sa atin yan, yung may magsasalita, di ba? No? Pinupuri ang patay. Ha? Sakit natin yung mga Pilipino kung kailan na patay sa kamupupurihin. Gusto kong sabihin, nung buhay kaya, nasabi kaya nila sa patayan, di po ba? No? Pinuri. So, sana pagkatapos ng misa na lang, di po ba? No? Yung pagkatapos ng blessing, upo ka muna, makikinig ka muna sa sa mga sasabihin nila tungkol sa patay, di ba? Tapos ito na, tumira na, no? Pinuri ng gusto. Yung patay, ano po, di ka makilala. Ha? Nagmisa lang ako sa patay. Sabi, tumayo yung babae, yung misis. Hinabol ng anak. Kasi sinisilip yung kabaong. Sabi, ma, upo ka ma, hindi pa tapos. Ma, sabi, sandali lang, titingnan ko lang mabuti. Ang alin ma, kung talagang papa mo yung namatay. Bakit ma? Ang ganda na sinasabi nila eh. Ha? Ibig sabihin, kung totoo man ang sinasabi nung nagsasalita, iba ang pakita mo sa labas ng bahay at sa loob ng tahanan. Di po ba, no? Ay, mahirap yun. Mahirap yun, di po ba, no? Isa sa malaking iskandalo sa isang patay. Di ko nasasabihin ulit kung saan. Ano po? Ha? Ang ganda ng homily ni Father. Ang ganda ng homily. Ano po? Ha? Pinupuri niya yung namatay. Naku, habang homily, may tumigil na isang jeep sa harapan ng simbahan, nagbabaan yung mga tao. At pumunta sa harapan. Ha? Pinatigil ang misa. Kinuha nung mga bumaba yung kabaong. Ay si Father, tulala. Diba, no? Kasi sabi niya, napakabuti nito. Napakabait nito. Napaganyan. Tapos dumating yung pangalawang pamilya, di ba, no?
Kaya ako, di ako nag-homily ng gano'n. Di po ba? Mamaya nag-homily ka. Ano nga kaya? I hope naintindihan niyo ako. Mga anak, anong sasabihin ng inyong mga magulang sa inyong lamay? Mga magulang, ano kaya ang sasabihin ng inyong mga anak sa inyong lamay? Di ba, no? Hindi lahat papuri. Hindi lahat maganda. Ano sasabihin ng asawa sa pumanaw na asawa? Di pa ba, no? Sabi nga nung isang babae, sabi niya, yung aking asawa, Father, iniwang kami. Ngayon, paralitiko na, paralyzed. Aba, ay umuwi. Alam mo, Father, inaamin ko sa inyo, nahihirapan ako. Kasi alam ko kung anong sakit ang binigay niya sa amin. Tapos sabi niya sa akin, sa totoo lang, Father, gusto ko siyang itulok sa hagdanan. Di ba? Hindi lahat na nagtutulak ng wheelchair, gusto kayong itulak sa tamang lugar. Di po ba? No? Walang pinagkaiba yan sa mga may sakit na pinapakain kayo ng bawal. Hindi ibig sabihin mahal kayo nun. Di po ba? No? Ibig sabihin nun, dahan-dahan kayong pinapatay na nakangiti ka. Di ba? Alam mo, diabetic ka. Ha? Tapos, ang kinakain nyo, ang daming kanin, ha? Palaging may ice cream, palaging may leche plan, tuwan-tuwa ka. Oh, nanay, pinapatay ka niyan. Di po ba? No? Ano sabi ng doktor? Pag ikaw daw ay may sakit at sinabihan ka daw ng doktor, Tay, huwag niyong kakainin ito. Bawal sa inyo ito. Bawasan niyo ito. Ang ibig sabihin daw nun, may pag-asa ka pa. Pero pag sinabi daw ng doktor, pwede na yan kahit ano. Eat all you can. Ibig sabihin nun, malapit ka na. Mga minamahal na mga kapatid, can we read the signs of the times? Can we read the signs of the times? Yung pakikitungo sa atin ng mga tao, yung mga sinasabi nila, hindi ka ba nagkakakutob? Di po ba? Dapat nararamdaman mo. Dahil hindi porke ikaw ay malusog, sigurado ka bukas. Hindi. Alam niyo ang kwento ko. 3 weeks before I had my stroke, maayos lahat ang blood test ko. Sabi ng doktor, ganda ng blood test mo. O syempre, pag sinabihan ka magandang blood test mo, ibig sabihin healthy ka, di po ba? No? O after 3 weeks, stroke. Saan ang galing yun? Di po ba? Mabuti kung stroke lang. Paralyze. Paralyze. Mabuti na lang may napapakisuyuan. Di po ba? Ganun kabilis. In 15 minutes. Can you imagine? In 15 minutes, I am completely paralyzed. Walang pakiramdam. Una ang kamay, maya-maya ang braso, maya-maya ang bewang, maya-maya ang paa. Nakiusap kami sa security guard ng Mercury na buhatin ako. Kasi wala na talaga. Kahit sabi niya, Father, hawak ka. Wala, hindi ko may galaw. Ano sabi ng doktor nung dumating ako sa hospital? Tinawagan yung kaibigan kong doktor, sinabihan kagad, Father, they might not make it. Ha? Sabi ko, dito ba matatapos? Di ba, no? Dito ba matatapos? Mga minamahal, hindi natin alam. Kaya nga mahalaga na ano? Naintindihan natin, nababasa natin ating mga sarili, nababasa natin ang sinasabi ng ibang tao. Hindi tayo habang panahon sa mundong ito. You cannot expect that all people will love you. Tanggapin mo yon. I hope tanggap mo yon. Na hindi lahat ng tao mahal ka. Sapagkat hindi rin naman lahat ng tao minahal mo. Hindi po ba, na? Tanggapin natin yon.
Kung naalala niyo yung kwento ko, paboritong-paborito ko yung kwento ni Father Eric Santos na tinawag siya ng magkakapatid. Father, sabihin mo naman kay Mama na iuuwi na namin siya nasa hospital kasi wala na daw pag-asa, sabi ng doktor. Diba? Ay tayo namang ang Pilipino, pag tinanong tayo ng pari, kumusta na po kayo? Anong sagot? Mabuti naman, Father. Huh? Hindi kayo mabuti, nasa hospital kayo, hindi po ba? No? Mabuti na daw. Sabi ni Father daw, Eric, hindi ko kayo mabuti. Tapos sabi nung matanda, bakit, Father? Malala na ba ang sakit ko? Alam mo, simple lang ang sagot ni Father Eric. Sabi ni Father Eric, yung maong Father Eric Santos, sabi niya, Nanay, nanonood ba kayo ng Marimar? Opo, Father. Gustong-gusto ko yun. Nanay, gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi nyo na matatapos. Ibig sabihin, hindi na ganun kahaba ang buhay ninyo. Ano pa? How would you know? But I would like you to look at this, that death is not an opposite to life. Death is not opposite to life. It is part of life. Bahagi ng buhay ang kamatayan. Bakit? Kasi nung tayo pinanganak, sabi ni San Agustin, nagsisimula na tayong mamatay. The moment we were born, we start dying. Anong palagi kong halimbawa? Ito, ang kantong ito, dito kayo pinanganak. Yung kabilang kanto, doon kayo mamamatay. Ganun lang yan. Isang haba lang yan. Walang U-turn. Di po ba, no? Walang U-turn. Isang haba lang yan. Kung pagbabasihan natin ang alin, ang sinulat sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Ipagpalagay na natin maka 80 tayong lahat. 80. Di po ba? So pag 40 ka, kalahati ka na. Di po ba? Na? Hindi naman mahirap intindihin yun. Pag 40. Ako, 61. Ay, malapit na ako dito. Tanggap ko na yun. Tanggap ko na yun. Alam niyo bang average lifespan ng Pilipino according to the studies, nagulat ako ha, according to the studies, lifespan of a Filipino is 70 years old. Ha? 70? Sabi nung kasama kong pari sa seminaryo, 55 na ako. Sabi niya, 15 years na lang ako. Ay, ang lapit na. Tapos sabay tingin sa akin, 9 ka na lang. Naghahanap ng dawit, di ba, no? As if makukonsuelo siya, di ba, no? Nobody knows. But everybody will die. Di ba ba, no? Kung ako'y makaka-80, magsi-62 ako sa January, o di 18 years pa ako. Di ba? 18 years. Kung ibinangon ako sa stroke, siguro naman may bonus ako, di po ba, no? Kaya lang, binabawasan ko lahat ng bawal, di po ba? Sabi nga nung isang kaibigan, sabi niya, ayaw ko sumama kay Father Dave, hindi masarap ang mga kinakain, di ba? Eh kasi yun ang talagang patakaran eh. Lahat na masarap, bawal, di ba? Pag may nagbigay, masarap po ba yan? Oo, masarap ito pa. Bawal yan. Di ba, no? Tanggapin nyo na. Di ba ba, no? 18 years. Ay, malapit na. Tingnan nyo itong mukhang ito. Ito mukha ng 18 years na lang. Di ba? Ikalulungkot ko ba yan? Hindi. Nakikiraan lang. 18 years. Yan ang mukhang 18 years. Di po ba, no? Pero alam nyo, pag pinapanood ko kayo dito, di ba, tatay, na? Yung iba sa inyo talagang mas malapit na. Di ba? Ikalulungkot ba natin yan? Hindi. Kung tanggap mo ng kamatayan ay bahagi ng buhay, hindi mo dapat ikalungkot. Ibig sabihin, bahagi din ng buhay ang pagkakasakit. Palagi ko yung sinasabi, pag Father, may cancer ako. Oh,
Anong inaalala mo? Anong inaalala mo? Mamamatay ka? Iba nga, walang cancer, namatay eh. Di ba ba? Ano? Lahat tayo mamamatay. Agad-agad ba? Hindi. Yung katabi mo ang malusog, namatay eh. Meron akong pinagdasal dati sa EDSA Shrine. Ano po? Nagka-brain tumor. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak kasi bata, hindi pa tapos ang kanyang anak. Ang kanyang mister ay, sabi, inaalagaan niya. Sabi, Father, pagdasal mo naman ako. Bagong pari ako noon. Sabi ko, sige po, ano po ipagdadasal natin? Sana habaan pa ni Lord ang buhay ko. Gaano po kahaba? Sabi ko, gaano kahaba? Di ba? Pag kayo nagdadasal sa Diyos, dapat specific, di po ba? No? Hindi naman pwedeng habang panahon. Di po ba? No? Ha? Patay na kami, nandito ka pa. Di ba? Gaano kahaba, nanay? Sabi niya, 10 years. 10 years. Brain tumor. Mayroong pambalot yung utak niyang ganyan. No? Ay, ulo. Ano pa? May bandage pa. Pinagdasal ko. 10 years. Sabi, Lord, sana po bigyan siya ng 10 taon pa. Lo and behold, after 10 years, nakita ko siya. Itong aking takles na bunganga, kaagad-agad sabi ko, Siyempre, di ba, answered prayer, di po ba? No? Bakit, Father? 10 years na. Sabi niya sa akin, si Father, ang sama. Ako pa masama, ako nagdasal na maka 10 years ka, di ba? No? Di ba? Siyempre, natutuwa ka, answered prayer. Ano po? Hindi naman namatay agad. Hindi naman namatay agad. Ano po? 10 years, 11, 12, 13, 14, 15. Sabi niya, Father, namatay ng asawa ko. O di wala ka ng dahilan para mabuhay, di ba? Namatay na asawa. O di ko naman sinabi yun, di ko sinabi, ano pa. Pero ibig ko sabihin, di ba? Yun lang ang dasal mo nun eh, di pa ba? No? Tapos, kumusta ho kayo? Ganun. Yung aking anak, may asawa na, di ba? Ano pa pinoproblema ninyo? Sabi niya noon. Nagpapasalamat na ako sa Diyos, di ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit ang anak, namatay. Siya ngayon ang naiwan. Siya ngayon naiwan. At nung magkita kami, sabi niya, sana kunin na ako ni Lord. Di ba? Sabi ko, ako, ang dasal ko lang, humaba ang buhay, pero hindi pinapakuha. Ano pa? Mahirap yung kunin na ako ni Lord, di ba? No? Bakit? Ano ibig sabihin ko? Because life is not about number of years. It's about meaning. It's about meaning. If you have reasons to live, then you will have difficulty dying. Ano sabi ni Father August? Sabi niya sa Diyos, Lord, hindi pa namin kaya na mamamatay si nanay, si mama. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Kaya nga, kung alam natin ang ating mga buhay ay may bilang, when our days are numbered, then we stop praying that we will live a long life, but hopefully we're able to live well. When I say living well, having meaning. Anuhin mo ang mahabang buhay kung punong-puno ka ng pagdurusa. Di po ba? Yung mga misis na punong-puno ng sakit sa buhay mag-asawa, di ba? Yung mga nagsisimba na paborito niyong kanta, kunin mo o Diyos, di ba? Di ba? Feel up, kunin mo o Diyos. Talaga. Ulitin. My dear friends, my brothers and sisters, the thought of death is more dreadful than death itself. Yung isipin mong ikaw'y mamamatay, mas nakakatakot yon kaysa pag ikaw ay namatay na. Di ba? Kasi wala ka na naman talagang pakiramdam. Sabi nung mga kasama kong pari, nung ikaw ba'y nasa hospital, paralyzed, naramdaman mo bang kukunin ka na? Sabi ko, wala naman nagpakitang
kamag-anak na kinukuha na ako, di ba, no? Kasi yun ang kwento ng matatanda, no, di ba? Yung, uy, nakita ko ang tatay mo, nakita ko ano. Wala naman ako nakita. Ano po? So, baka hindi pa ako kinukuha, di ba, no? Mahalaga yun. Yun ang mga pananaw natin, di po ba? Allow me to share to you some of the thoughts. Sabi ni Andrew Sack, death is more universal than life. Everyone dies, but not everyone live. Napakaganda nun. Everyone dies, but not everyone live. Ha? Lahat ay mamamatay. Pero ang tanong, nabuhay ka ba? There's a big difference between living and existing. Umira lang. Umira lang. Ha? Pero hindi nabuhay. Walang kwento. Di po ba? Walang kasaysayan. Anong palagi ko po sinasabi? Pag kayo'y walang kwento, wala kayong kwenta. Anong kwento ninyo? Anong sinasabi ni... Yung mga magulang na pinagkakait sa kanilang mga anak, ang kwento ng kanilang kahirapan, ninanakawan mo ang iyong mga anak ng magandang karanasan. Bakit ayaw nyo ikwento sa inyong mga anak na kayo naghihirap? Bakit? Totoo naman na naghihirap tayo, di po ba? Ba't ayaw nyo ikwento? Bakit ang mga kwento ninyo ay puro masaya? Masaya lang, masarap lang. Kaya nagkakaroon ng ilusyon ng mga anak na ang buhay ay madali. Ano sabi ni Scott Peck sa kanyang aklat, The Road Less Traveled? Life is difficult. The more you complain about life, the more it will become difficult. Mahirap talaga ang buhay. Kaya huwag kayo magkukunwari. Parang gulay yan. Anong parang gulay? Yung mga magulang nagsisinungaling, kainin mo yung gulay, masarap yan. Sinungaling. Hindi naman masarap ang gulay, di ba? Kumakain ba kayo ng alagbate? Ay! Yung okra na naglalaway, ayaw nyo, hindi po ba, no? Masarap yan, Father. Nasanay ka na lang. Di po ba, no? Kung kayo po ay naglalakad ng yapak sa batuhan, ang unang yapak nyo, masakit. Di ba? Masakit eh. Pero pag palagi na kayo nagyayapak, tumatakbo kayo sa batuhan, hindi na masakit. Bakit? Lumambot ba ang bato? Hindi. Kumapal ang kalyo nyo. Di po ba, no? Yun ang katotohanan ng buhay. Nagbago ba ang lasa ng ampalaya? Hindi. Nagbago ang panlasa mo. Natanggap mo na mapait ang palaya. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, yun ang sinasabi nating merong tamang pag-intindi. Mahalagang ikaw ay nabubuhay. Pag sinabing nabubuhay, tanggap mo ang hirap at saya ng buhay. Na tayo hindi palaging malusog, hindi tayo palaging masaya. May minsan din pagluha. Tinuturuan mo ba ang iyong mga anak na pag ang kumot ay maiksi, dapat matuto kang bumaluktot. Hindi yung reklamo ka lang, reklamong maiksi ang kumot, pwede kang bumaluktot. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, hopefully, you will not die without living. Second, ito importante ito. The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired. Ano ibig sabihin nun? Ang kamatayan ay parang naputo lang yung kamay. Braso, paa, wag lang leeg. Di ba? Di po ba? Pag naputulang ka niyan, ang sugat niyan, maghihilom. Di po ba? Pero hindi na magbabalik yung nawala. Hindi na magbabalik. May lumalapit, Father, namatay po ang nanay ko, ang tatay ko, namimiss ko po. Ang sagot ko palagi doon, habang buhay mo yung mamimiss. Sapagkat 12 years nang patay ang tatay ko, na-miss ko pa rin.
naghihilom, pero hindi na magbabalik ang nawala. Nakuha po ninyo? Kaya habang panahong nandyan, samantalahin mo. Samantalahin mo. Hindi tayo habang buhay na nandito. Tanggapin mo. Ha? Na kahit gaano ang okasyon, talagang darating ang araw, may pinggan na walang kakain. At yun ang unang mga pagluha. Nung namatay ang aming ama, ang pinakamahirap ay ano? Ang unang Pasko, ang unang bagong taon, ang unang birthday. Bakit? Kahit gano'ng karaming pagkain, kulang na kami. Di ba? The loss of someone is like losing a limb where healing can take place, but the anguish of the wound will remain. Tanggapin ninyo. Kaya nga po, yung mga nawala ng mahal sa buhay nung COVID, tanggapin nyo. Hindi na magbabalik yon. Pero sana tanggap ninyo na mas nahirapan sila kaysa kayo. Bakit? Ang hirap yata naghihingalo na wala kayong kilala sa hospital. Di ba? Ang tumitingin lang sa inyo yung nurse, doktor, na nakatakip pa ang mukha. Di po ba? Ano? Pumanaw sila. Of course, nang lumabas sila, abo na. Di po ba? No? Pero kung kayo'y nangungulila dahil sila'y pumanaw, mas malungkot ang kanilang pagpanaw dahil wala ang kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang sugat na habang panahon na bibit-bitin na natin kapag tayo'y nawala ng minamahal. Habang panahon. Third, if someone we love dies, a part of us die also. Di po ba? A part of us. Pag nawalan ka ng asawa, hindi lang naman nawalan ka ng magpapaalala sa iyong uminom ka na ba ng gamot? O kung ano man, hindi. A part of you. Kasi kung 50 taong kayo magkakasama, biglang nawala yan, talagang may kulang. Kahit 10 taon lang, di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, when we talk about meaning, hindi palaging nakangiti. Meaning, ibig sabihin, meron kang natutunan sa gitna ng mga pagluhang ito. Mahalaga yun. Anong natutunan ninyo? Hindi po ba, ano? Anong natutunan ninyo? Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Bakit naman, nanay? Para wala nang iyakang-iyakan. Sabi ko, hindi naman maganda yun, nanay. Bakit naman, Father? Inimbitahan nyo lang ako magmisa, isasama nyo pa ako. Hindi ba? Hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi naman tayo sabay-sabay dumating eh. Hindi po ba, ano? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Mga minamahal naman, tanggapin natin yon. Kaya nga, ang biro ko dyan, pag kayo nagpupunta sa Lamay, pumiperma kayo doon sa guest book, di po ba, no? Oo, pumiperma kayo doon. Oo. Dapat pumiperma kayo doon, di ba? Bakit, Father? Kasi yun ang irarapol pagkatapos, di ba? Mahirap na hindi kayo kasali sa rapol, di po ba? Kailangan mo ka doon. Fourth, death is no more than passing from one room into another, but there is a difference for me, you know, because in that other room, I shall be able to see. Bakit mahalaga yon? Sino ang nagsabi nun? Si Helen Keller. Isang bulag. Isang bulag. Na tayo ngayon ay nasa isang kwarto. Pag tayo namatay, lilipat tayo sa panibagong kwarto. Either yung kwartong yun ay mainit o malamig, depende, di po ba, no? Pero sabi niya, sa kabilang kwarto, makakakita na ako. O kung ang pilay, makakalakad na ako. Kung may sakit, magaling na ako. Sabi ng aking kaibigan,
Pagpunta ko dyan, makakain ko na lahat ng ice cream. Bakit? Meron siyang allergy sa ice cream. Kaya pag kami lumalabas, kahit gusto mo ng ice cream, hindi ka maka-order. Bakit? Naawa ka sa kanya eh. Di ba? Naintindihan mo. Ngayon, parehas na kami hindi pwedeng kumain ng ice cream. Di ba ba? The other room, to be personal, I don't only pray and long for the resurrection, that I will not die, that I will not get sick again, that there will be no hunger, no pain, no tears. It is not my longing. I would confess, my brothers and sisters, what do I expect in the other room? That I will see my Father again. That's what I expect. In the other room, I will see Him again. I will be able to touch Him again. I will be able to hug Him again. I will be able to kiss Him again. You must have those perspective that we are in a room, that when we die, we will transfer to another room. Kaya nga dapat meron kayong inaasahan sa kabilang kwarto, di po ba, ano? Anong meron? Hindi lang yung ako'y muling mabubuhay. Ang hirap nung iniisip mo lang, sa iyong muling pagkabuhay, ang iniisip mo lang, patalon-talon sa ulap. Ay, ang korne. Di po ba, ano? Walang meaning yun. Di ba? Do you long to see? Kaya yung mga nawalan ng mahal sa buhay ng COVID o hindi lang ng COVID, in the other room, you can apologize and say, sorry mama, hindi kita nasamahan. Sorry papa. But here, we are together. No more COVID, no? Mga minamahal na mga kapatid, in the other room, death is not the opposite of life, it is part of life, where we move from one room to another. Hello? Di ba maganda? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, in the resurrection, I will see people I love again. And hopefully, that is also your longing. Ano po? Yung iba nga, makita lang, yung aso nila, Father, makikita ko ba ulit itong aso ko sa muling pagkabuhay? Ang hirap ng tanong na yun, di ba ba? No? Wala kasi no sa Biblia, di ba? Ang aso nakita ulit, di ba? Hindi ko alam, alay nyo, di ba ba? No? Hindi ko alam, di ba? Ano po? Kung ano man ang mga alagang nyo ngayon, di po ba? In a Good Friday, we are witnessing or we are going to witness what God has done for us. On an Easter Sunday, we will see what God in store for us. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa Sabado de Gloria? Ano ang nakalaan para sa atin? Kaya nga, huwag niyo titingnan lamang na yung kamatayan. Go beyond. Sabi nga ni Bishop Robiga, if you are given 100 years here on earth, will it suffice losing eternity? Hello? Di ba? Hindi. Maiksing-maiksi yun. Maiksing-maiksi yun. Di po ba? Kaya nga, magandang ipaalala ito. Minsan ko na sinabi ito. That Jesus is not just a moral teacher. He is not just a healer. He will come on the right time. But keep this in mind, that He is a God of mercy and He is also a God of justice. He will open the graves. Bubuksan niya lahat. Di po ba, ano? Kaya yung aking paalala sa inyo na nagpa-cremate
o krinimate na kamag-anak na kayo ay kumuha pa ng kapiraso, inilagay nyo sa pendant, ha? Itigil nyo yung kalokohan yan. Isipin nyo, muling nabuhay yan. Kulang. Kasi nung binuksan ang libingan, bakit yan bulag? Ay, nasa pendant yung mata eh. Di po ba? Itigil niyo yung kalokohan niyo yan. Ano pa? Father, nalulungkot ako. Mamimiss ko. Pagka ganun ang panalangin, dinadiretso ko na. Sabi ko, anong gusto niyong gawin natin? Ipagdasal natin at dalawin kayo araw-araw? Huwag naman, Father. Namimiss mo eh. Di po ba? No? Alam natin yung unang buwan, pagkatapos ilibing ang patay, na-check nyo ba yon? Ang taas ng electric bill nyo. Oo. Bakit? Walang gusto magpatay ng ilaw eh. Takbuhan kung sinong mahuli. Di ba? No? Wala. Pag may kumaluskos, tatawagin kayo ng pangalan ng Daniel, wag Daniel. Pusa lang eh. Di po ba? Ano? Takot. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang aking paalala, yung mga nagtago ng pendant, nilagay sa maliit na lalagyan, iniuwi, isolin nyo na yan. Ha? Kasi ayaw ninyo na muling mabubuhay ang inyong mahal sa buhay, di ba? At nakita nyo sa bilang kwarto, hindi ka naman pilay noon, ba't pilay ka ngayon? Natural. Inuwi mo yung tuhod ko eh. Di ba? Naintindihan niyo po ba ka? Sabihin niyo yan. Kalokohan niya. Kawawa naman ang namatay. Ano pa? He has the liberating power. Death doesn't have the final say, but Jesus. What happened if we don't have a personal relationship with Him? Yun ang malaking tanong sa mga pagninilay na ito sa 3 araw. Hindi natin tinatanggihan, tinatakbuhan. Hindi natin iniiwasan ang katotohanan ng kamatayan. Darating yan. Hindi tayo nagmamadali para sa buhay na walang hanggan. Hindi yun ang ibig sabihin ng mga pagninilay. Tanggap natin yan. Ang tanong sa gabing ito ay, mayroon ka bang relasyon sa Diyos? Sapagkat kung wala kang relasyon sa Diyos, talagang nakakatakot mamatay dahil wala kang buhay na walang hanggan. We are afraid of death, not because of death per se. We are afraid of what will happen in the other room. Remember the image. We are not afraid of death. We are afraid of what might happen in the other room. My brothers and sisters, we are in this room in a temporary manner. Nakikiraan lang, yung iba'y nauna, yung iba'y malapit na, yung iba'y tumawid na. Di po ba, Mananabi ako. Kasi dati, believe ako sa mga matatanda na pag ako'y sinasabihan, ikaw, Totoy, papunta ka pa lang. Kami pabalik na. Believe ako doon. Nung ako'y naging pari, nag-aantay ako na may magsabi sa akin ng ganon. Totoy, papunta ka pa lang. Hindi na ako Totoy eh. Ang gusto kong itanong, saan ho kayo nakarating? Di ba? Huwag mo sasabihin sa akin, pabalik ka na lang. Saan kayo nakarating? Anong inyong naabot? Anong inyong natutunan? O takot kayong umalis? Kaya bumalik kayo? Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga po, inuulit ko, let us live our life well and not just striving to live long. Length of age, haba ng panahon, is beyond us. Beyond us. So stop killing each other. Ano ibig ko sabihin? Buhay pa, pinapatay na natin sa sama ng loob,
sa ating kadamutan, di ba, ano? Anong tanong ko? Oh, matanda na ang nanay mo, matanda na ang tatay mo. Totoong mahirap mag-alaga na matanda. Talaga naman, di po ba, ano? Pero huwag mo kakalimutan, tatanda ka rin. Huwag mo kakalimutan yon. Sabi ni Bishop Robbie, we are to befriend death so that when death comes, we are not afraid. We must also befriend old age so that when old age come, we will not be afraid. Kasi kung kaibigan mo ang katandaan, hindi ka takot tumanda. Pero kung iyong inaaway ang matatanda, aasa ka ba na sa iyong pagtanda, hindi ka aawayin? Oy, mga minamahal na mga kapatid, bato-bato sa langit, di po ba, no? Ang tamaan, buti nga, di po ba, no? Ha? Hindi mo. Sapagkat kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, yan ang gagawin ng iyong kapwa sa iyo. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mong kapamilya, umaasa kang mayroong hindi kapamilyang magiging tapat sa iyo? Anong sabi ng marami? Nung ako'y masagana, Father, kaibigan nila ako. Nung nagka-COVID, walang sumasagot sa tawag ko. Baka naman pwede ako makahiram kahit konti. Ano sagot? Who you? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, paalala. Mga paalala. Ano po? Habang tayo nabubuhay. 2 Corinthians 9, verse 6. Remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly. And whoever sow generously will also reap generously. Tatawid tayo sa kabilang kwarto. Pero pag-usapan natin sa kasalukuyang kwarto na naroon tayo. Sapagkat ang kasunod na kwarto ay depende sa ginagawa natin sa kwartong ito. Ako po ninyo? Kung hindi kayo maghahasik ng pamamahal, hindi kayo makakaasang mamimitas kayo ng pagmamahal. Ano yung kinakatakot ninyo? Anong kinakatakot ninyo? Walang naging mahirap dahil sila ay tumulong. Keep that in mind. Walang naging mahirap dahil sila ay tumulong. Di ba? Takot na takot tayo. Oo, totoo naman yun. Yun ang katotohanan ng pagiging Pilipino. Kasi Father, inaabuso tayo. Pag nagbigay ka ng palad, kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leeg mo. Ayan ang katotohanan, di po ba? No? Pero hindi naman lahat lang agat. Hindi naman lahat lang agat. Yung ibang pinagbigyan mo ng iyong palad, sinuklian ka ng braso eh. Sinuklian ka, hindi po ba? Sabi nga ni Bishop Sok, huwag ka matakot. Minsan magpaloko ka. Di ba? Anong kwento ko doon? Naloko ako dito sa Greenbelt. Na pagkatapos ng misa noon, sinalubong ako dyan. Father, baka naman may tutulong ka. Pambili lang ng gamot sa anak ko, may sakit sa PGH. Sabi ko, ay anong aming SOP? Huwag ka magbibigay ng pera. Bilhin mo yung gamot. Para hindi naluloko, di po ba? Malay mo kung ilan na nahinga niya. Sabi, sige, bili tayo ng gamot. Samahan kita sa Mercury. Wala po nito sa Mercury, sa Bangbang. Naku, layo. Layo. Kinukwenta ko yung pupunta pa kami sa ganyan, sa ganyan. Sabi ko, ano ba mga gamot na yan, di ba? Tapos, kinuha ko yung stipend, binigay ko. Binuksan niya. Father, kulang ito. Dinagdagan ko. Pero nung nandun ako sa parking, palis na ako. Kumutob. Sabi ko, parang naloko ako.
May kutob tayong gano'n, di po ba? No? Parang niloko ako noon. Di ba? Nasa parking na ako, bumalik ako dito sa office. Sabi ko, patawag nga. Tumawag ako sa PGH, sa NICO department, sa mga bata. Itatanong ko lang kung meron kayong pasyenteng ganito. Sino po ito? Ako po si Father Dave. Bakit po, Father? Meron kasi nanghihingi ng gamot. Sabi kagad ng nurse, ay, Father, naloko ka. Parang hindi lang talaga ako naloko niya. Di po ba na? Pero kung totoo yun, nakatulong ka. Di po ba, no? Hindi naman lahat ng loloko. Minsan, sinave ako ng Diyos eh. Kasi meron nanghihingi doon sa Goretti. May sakit daw ang anak niya. No? Pero pamilyar sa akin, parang nahinga na ako nito Di ba? Siyempre, naawa ka. So, kinuha ko yung wallet ko. Pagbukas ko ng wallet ko, 70 pesos lang ang laman. Hindi ko inaasahan talaga. Sabi ko, 70 na lang ang pera ko. Buti na lang, hindi ako nalabas. Di ba? Malay mo, makabangga ka na magmamani, kulang yung 70, di pa ba? No? Sinilip niya talaga yung wallet ko, 70. Sabi, pasensya ka na, ito lang laman. Sabi ba naman niya, pare ka? 70 lang ang pera mo. Naawa ako sa sarili ko. Sige na, tanggapin mo na. Huwag na, Father. Wala na kayong pera. Sige na, tanggapin mo na. Umalis siya, 70, di ba? Sabi ko. Pero awang-awa ako sa sarili ko, sabi ko. Kahit 70, nakatulong ako. Di ba, no? Di ba? Tapos, alam ko, may pera pa ako dito eh. Pagtingin ko, may 500 pa. Pinagsanggal lang ako ng Diyos, di ba, no? So, huwag kayong mag-alala. If you sow sparingly, you will reap sparingly. But if you sow abundantly, you will reap abundantly. Nakikiraan lang tayo. I hope sa pag-uwi ninyo, naintindihan nyo yung sinasabi kong sa kabilang kwarto. Kaya yung mga nangapit bahay, iniwan si Mrs., sigurado ko, ibang kwarto ang pupuntahan ninyo. Di po ba, no? Mainit do, mainit. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, I would like to conclude from the words of the late Pope Benedict. Sabi niya, in Lent, we will often hear re-echoing the invitation to convert and to believe in the gospel. And we will be constantly encouraged to open our spirit to the power of the divine grace. Marami tayong tanong na hindi masasagot. Pero alam natin ang Diyos ay hindi sinungaling. Sigurado ako doon. Marami tayong tanong na hindi masasagot. Pero sigurado ako ang Diyos ay hindi sinungaling. Ikalawa, alam ko mamamatay tayo, pero sigurado ako merong muling pagkabuhay. Kaya nga meron tayong Kwaresma at meron tayong Easter Sunday. Di po ba? It will come. A completely new you will come in the other room. A completely new you in the other room. So kung ano man ang sumasakit-sakit dyan, hayaan nyo na. Bahagi yan ng pagtanda. Diba? Ganun talaga. Ano inaasahan niyo? 80 na kayo? Diba? Malapit na kayo eh. Iniisip mo pa maglaro ng badminton? Mga minamahal na mga kapatid. Well, kung may pera ka, pwede ka magpa-stem cell, diba, no? Pero, hindi naman binabawasan ng stem cell ang edad. Pagkamisa ng habang buhay mo sa mundong ito, ay bahagi na ng parusa para sa iyo. Huwag mong kakalimutan yan. To live long doesn't mean you are blessed. Not always. To live long doesn't always mean you are blessed. Sometimes, it is a way of suffering. Di ba?
Mahirap yung ang ganda ng kutis mo, pero amoy lupa ka. Di ba? Ano? Di ba? Sorry for the words, ha? Sorry, ha? Yan ang katotohanan, eh. Yan ang katotohanan. Di ba yung mga tao ang hilig uminom ng virgin coconut oil? Mahilig ba kayong ganon? Ha? Mabuti na lang nauso yung face mask, eh. Oo, talaga. Pag nagpapakommunion ka dati, ganon, the body of Christ, natatakot ka na may kandilang bukas eh. Baka magliyab kayo eh. Amen. Di ba? Ay, nako. Tabi ha, tabi. Di ba? My dear friends, my brothers, let us cherish the abundance of the teaching of the church will be offering us in this week of Holy Week. Magmahal. Sabi ko nga kanina, pwede kang masaktan nang hindi ka nagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka masasaktan. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal nang hindi ka magbibigay. Pwede kang lumuha ng walang pagmamahal, pero wag mong kakalimutan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong lumuha. Pwede ka magsakripisyo. Pwede ka maglingkod. Magsabi kayo, nang walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay ng iyong sarili. Huwag niyong kakalimutan ang sabi ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, when we bend our knees before God, God will not ask how much money you have, where you have been, what title you have gained. The only question that God will ask us before we move from one room to another is how much love you have given. Gaano kalaking pagmamahal ang iyong pinagkaloob. Paulit-ulit na sinasabi ni Mother Teresa ng Calcutta, we are not called to do great things. We are called to do ordinary things with great love. Mga minamahal na mga kapatid, sana alam natin yon. At sana sa huli, pwede mo sabihin, at least nagmahal ako. Niloko ako, pero at least nagmahal ako. Tinalikuran ako, Father. At least nagmahal ako. Sapagkat yun ang pinakamahalaga sa lahat. Di ba, no? Nakikiral lang tayo, lilipat tayo sa kabilang kwarto. Hari nawa, magkita-kita tayo doon. Ano po? Pero hindi ako nagmamadali. Pwede kayo mauna. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, we cannot avoid a Good Friday if we want to embrace an Easter Sunday. Again, we have our own concept of death. The world bombards us of what is death. Ano sabi ni Bishop Robbie? Kahit 100 years ka dito, matatapos ka rin. Huwag mong kakalimutan, maiksi lang ang buhay, ngunit ang kaluluwa ay panghabang panahon. Ang aking paalala ay ano? Nakakatakot mang mamatay, pero mas nakakatakot kung walang muling pagkabuhay. Amen? Amen. Yung mga natutulog, gumising na. Baka kunin kayo ni Lord. Ano po? Salamat po sa gabing ito. Nawa kung anuman ang inyong mga panalangin, ipagkaloob nawa ito sa inyo ng Diyos. Ano po? Sumayin niyo ang Panginoon. Ama naming magmahal, dinudulog ko po ang lahat ng iyong mga anak na narito ngayon, gayon din ang mga nakinig sa amin sa online. Kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang tumawag sa kanila. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon na maging bahagi sa gabing ito ng pagninilay. Panginoon, walang nalilihim sa iyo. Alam mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay.
Batid mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. May kanya-kanya silang mga kwento. May kanya-kanya mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon. Ang mga may karamdaman, kung ano man, Panginoon. Puspusin mo sila ng iyong pag-asa. Nawa po ang bawat isa ay palagi mong ingatan, ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung ano man ang kinakatakot nila sa kanilang karamdaman, tuwangan mo sila, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ng taga Nazaret. Lunasan mo po itong iyong mga anak. Maging ito ay cancer, alisin mo ang kanilang mga pagkatakot sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus ng taga Nazaret. Utusan mo ang karamdamang ito na lisanin ang taong ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, panibaguhin mo ang kanyang buhay. Pagkaluban mo siya ng kagalingan. Nawa po ang kanilang mga pamilya saan man naroroon ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Batid mo, Panginoon, ang kailang mga panalangin at kung ano man po ang higit na makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kailang mga buhay. Kayo na po ang magbigay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat na esposo at aming patron, Padre Pio ng Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.